Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, kabayan. Cancer. This reading is for you. March 2025. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyari, or mangyari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ating isipan. Pag hindi naman nag-relate sa'yo, week by week, hindi mo to energy. Sana is maintindihan nyo yun. Feeling tied down or frustrated. Yan, may mga mararanasan ka na ganyan, no? And dolphin, financially gain. Usually coming from something you did in the past. Ibig sabihin, may mga pag-angat ng, halimbawa, ng inyong financial. Halimbawa, nag-overtime kayo, mas marami kayong pinasok, ganyan. Maaring ganyan, sa nakita ko ito. May mga ginawa, kung ano yung pinunla nyo in the past, yun ang parating sa inyo. Okay? And February. February is 2 hours, 2 days, 2 weeks, or 2 months. Yan. Siguro may mga a blow of something storm, problema, crisis, or anything. Nakikita ko dito. O kaya February, kasi pag natina ko siya dito, parang may isang problem to. No? Or pwede rin siya na this February is maaaring magkaroon ka ng solusyon or dapat mo nang solusyonan itong situation na to. Or handito yung talagang handito talaga yung sitwasyon na maaaring ma-frustrate ka doon sa mga sitwasyon mo na pinagdadaanan this time. This February. Ayan. O baka pagpasok ng March, ma-resolvehan mo na yun, yung problema in February. Yan. Kasi di sa February, then March na next, diba? O kaya February is related sa'yo, maaring birthday ng malapit sa'yo o kakilala mo. We have the ant, work, achievement, and success. Sabi nga dito, kailangan mo na mag-taking advantage ka sa mga opportunity mo sa buhay mo. Sa pera man yan, sa love life man yan. Kailangan, parang si ant, diba? Parang ang ant. Ano sila, talagang work hard sila, diba? Nag-work hard sila para makuha nila achievement nila at mag-success sila sa buhay. Kumbaga, nag-advance thinking na sila, nagpaplano na sila, matagal pa lang, nagpaplano na sila, nag-iipon na sila, kasi sa mga crisis na darating, may mabubunot sila, ganun. Be ant, maging ant ka, ganyan, o yung mga attitude ni ant, no, mas good yun. Kumbaga, mag-advantage ka, taking advantage ka sa mga opportunity o mga plano mo. No, alamin mo din yung mga layunin mo, bakit mo ginagawa yun o bakit mo dapat gawin yun. And also, meron dito, beware of a great pride. Yan, may mga tao or handito yung mga tao o ikaw, baka mataas ang pride mo. And also, titignan ko kasi ito parang para sa akin parang mata siya, 'di ba? Baka may mga tao na nakatingin sa iyo at ganyan na maaring maiinis sa iyo or may maiinis ka, makakainisan kang tao, ganyan. Pero ingat ka pa rin. Baka ikaw yan or someone. Yes, there's a good fortune. Tandaan nyo, kung gusto nyo talaga at medyo napoprostrate kayo at gusto nyo talaga na financial gain o stability o stable life is kailangan mong maging ant. Attitude ni ant. Gusto mo ng good fortune, kailangan ganito. Mag-taking advantage ka. Gusto mo ng financial gain, kailangan ganito. Okay? You need to take it action. Walang babaksak na bunga ng kusa nang hindi nag-a-action. Okay? Tingnan natin ang iyong first week. Cancer.
Okay, by the hmm, siguro iba sa inyo ano kayo, magkakaroon kayo ng relaxation o tatamarin kayo for the first week, 'no? Andito siguro yung sitwasyon na may mga pag-iisipan kayo and then also, para andito yung may iba is mare-recover, makaka-recover kayo sa isang sitwasyon mo na pinagdadaanan dito. Kasi in the past, maaari may mga naganap na failure, o pagsisisi, may mga there's a loss, or may mga sitwasyon na nagkaroon ng sadness, disappointment, yung mga hindi magagandang situation na maaring this time is maaring maka-recover ka na doon, no? And you will find peace this time sa first week, ganyan. Kumbaga malalakpasan mo yung mga bagay na yun. And then nakikita ko rin sa'yo dito na maaring magbibigay ng tulong or ikaw ang magbibigay ng tulong or advice sa'yo or ikaw ang magbibigay ng advice. Yun nakita ko. Baka karamdam ka ng katamaran this time or hindi yung sitwasyon na hindi ka muna magkikilos-kilos, ganyan. Sana, okay, nakikita ko rin dito parang may mga, magkakaroon ba sa'yo ng communication from someone na mas matanda sa'yo? Yun ang nakikita ko dito. Maaring magulang mo or hindi naman siguro gano'ng kalaki na edad. Pero maaring iba dito magulang niyo. Or ano mo, ano tawag dito? Or ikaw yun na, halimbawa, bago ako sa trabaho ko, tapos may mas matagal sa akin, pero magka-same lang kami ng edad. Pero yung isa, ako bago, siya is nasa 5 years na siya. Ganyan, halimbawa lang 5 years na siya. Maaring, bakit pareho kami ng age, pero siya naman yung nauna sa akin. Ibig sabihin, mas ahead siya sa akin. Ganyan. Pwedeng ganun. No? Mas marami siyang experience than sa'yo na maaring bigyan ka ng advice. Hindi man siya sa trabaho, maaaring kaibigan mo, kanya, o marami na siya na experience in life, kanya or ikaw ang magbibigay ng advice or magbibigay ng payo. Ay, ganoon din, no? Tinagalog ko lang pala. Yan. Iba dito is, ano lang kayo, parang, ano ba to? Ano tawag doon? Yung magre-relax-relax. Ganyan. Petiks-petiks, ganyan. Dito. Ang nakikita ko dito. So, iba sa inyo, may mararamdaman daw kayo ng mga happiness or handin yung situation na magkakaroon ka ng enlightenment this time sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is celebration o kaya may enlightenment ka sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Iba naman sa inyo, may mga recovery from the past situation and then merong mga sitwasyon na magiging yung negative is magiging positive by the first week. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang iyong second week. Baka may tao na mag-o-open din sa'yo dito. Or you open up with someone na baka bibigyan mo ng advice and Second week. Uy. Nako, medyo hindi maganda ata ito. Tingnan natin. Teka. Malasahin ko nga, medyo nagwawala siya. Bakit po? With the second week, iba siguro sa inyo is may mga promotion or maaaring magkakaroon kayo ng promotion pero hindi pa agad yung magaganap. Medyo may delay, no? Ako nakikita. Yan ang nakikita ko sa iba. Or maybe may promotion nga sa iba. Pero yung nakikita ko doon sa delay. And also, may mga makaka-receive ka siguro ng gift or tulong. Ganyan sa nakita ko dito. Or souvenir. O ikaw ang magbibigay nun, ha?
And by the second week, ang nakita ko ay you are feeling stuck sa isang sitwasyon o may stuck ka. Ganyan. May mga tao na magpa-promises sa'yo na ito ay mapapako. Ibig sabihin, mangangako sa'yo na hindi matutupad. No? I hope wag naman sa pera. Di ba? Diyos ko naman, napakasaklap na nito. Yung iba baka ganun eh, no? Sa nakita ko. May mga magaganap sa'yo na nangyari na noon, mauulit siyang muli. Iba sa inyo, hindi ko nakikitang stable yung pera nyo, ha? Maaaring nagkaroon kayo ng mga issue when it comes to money. Yan. O kaya, wag naman ganong tulong ng tulong. This is a time din na kailangan mo rin maghigpit ng, tandaan nyo si Aunt, di ba? Si Aunt. Kung gusto niyo ng good fortune, ganun gawin nyo. Okay? Gusto niyo ng financial gain, si Aunt ang gawin nyo. Tatandaan mo palagi. Okay? Kailangan maghigpit. No? May matigas sa ulo. Sa iba sa inyo is may mga decision making or magkakaroon kayo ng poor decision by the second week. Magkakaroon yung iba sa inyo na mga unexpected change happen dito. Maaring may mga hindi magkakasundo magkakapatid, family, kasama sa trabaho, kaibigan. Ang nakita ko. Basta may nangyari noon na muling mangyayari this time by the second week. Magkakaroon ng delay sa iba sa inyo. Halimbawa, may tao na mag-aaya sa'yo na lumabas, maaring hindi ka muna umalis. Yan, o kaya i-delay mo muna. So, iba dito is, yun nga, financial dispute or problema sa pera and hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan o sa trabaho o sa kaibigan, sa kapatid, kung saan man yan. May mga mangyayaring pagpapabaya by the second week. Kaya you need to be aware para maiwasan ito is you need to trust more to your intuition para hindi mangyari itong part na to. No, mas maganda yung advance tayo, no, sa thinking. Kaya handito rin sinasabi sa'yo na handito si Anne. Ibig sabihin, you need to be prepared. Kasi itong sitwasyon na to is maaring mangyari sa iyo. Okay? Kaya huwag nyo iisipin na puro negative naman negative. Kung puro positive ang madidinig nyo, magiging aware ba kayo? Hindi. Kasi ang sarap pakinggan, di ba? Puro positive yung sinasabi eh. Hindi na kayo kikilos, hindi na kayo mag-iingat, hindi na kayo magiging aware, hindi na kayo mag-prepare. Kasi positive yun ang nadinig nyo. Para bago mangyari ang positive outcome, may mga bagay pa kayong dapat gawin sa buhay nyo. Dapat yung gawin ang katulad ng ginagawa ni Ant. Diba? Kaya yung mga nagsasalita dyan na puro negative, sana all positive ang buhay. Diba? Magpakatotoo lang tayo dito, okay? Kapag naman puro good ang claim kayo ng claim. Mga, ano ba yan? Hindi ko alam kung anong, please lang, lahawakan nyo yung isipan nyo. This is not a negative, this is a warning. Okay? Sa lahat ng zodiac sign, pare-pareho kayo. No? Di sana lahat positive na lang. Ano yung reality? Walang positive sa buhay. Okay? Kapag naging aware ka, magkakaroon ka ng positive outcome. Yan. Magkakaroon ng mga bad news or bad luck sa iba sa inyo. At yun ang kinakailangan yung maging aware at maging prepare kayo. Kung ano mang bad luck ang mangyayari na to, iwasan nyo na kaagad. Kailangan yung maging ganito. Okay? Hindi dahil sa pataas ang pride nyo o kinakailangan. Sana hindi kayo yan. Okay? At yun ang nakikita ko dito. Sa iba dito, maaari magkakaroon ng pag-aaway or separation. O gulo. Yan. May mga kaguluhan o may mga pagbabago o may mga situation na magiging sagabal sa'yo. Ganyan. There's a blockage or delay sa buhay mo. Tingnan natin. Ang iyong third week. Trust more to your intuition. Yung iba dito, hindi sila welcome magbago. Unwelcome to change. Yung iba dito. Yung iba dito is, kumbaga nilalabanan niya yung pagbabagong nangyayari into your life. Yun ang nakikita ko dito.
Kumbaga, ginagawa na ng taas yung sitwasyon na yun. Ibig sabihin, halimbawa, ngayon pa lang, February, diba? February, nagkaroon ka ng cause of problem when it comes to money. Ibig sabihin, this is the sign. Sabihin, ay, naku, si universe pala, binibigyan na niya ako ng sign. Halimbawa, kung sa aspeto ng buhay mo yan na, February, binigyan na niya ako ng sign na kailangan ko maging aunt. Pero hindi ka nakinig dun sa sitwasyon na yun. Nangyari na naman siya ng March. Yun yung sinasabi ng baraha sa inyo palagi. Hindi to negative. This is a warning na palagi niyang paulit-ulit na sinasabi sa inyo pero hindi kayo nakikinig. Okay? You need to be aware. Pero nasa sa iyo, buhay nyo yan. Okay? Mag-ingat kayo sa mga taong mangliling lang na pwede kayo matrap or mabiktima kayo. Any situation. Yung mga problema, I hope yung mga problema na darating ay malakpasan nyo and struggle in life or burden. You need to save money. Tingnan mo, oh. Di ba? You need to save money. Saan ang ano nyo, sitwasyon nyo? February. Eto yan. Ano sinasabi dito by March? Ngayon pa lang, gawin nyo na tong si Aunt. Kailangan nyong mag-ipon ng pera dahil may darating sa inyo na hindi nyo na naman aasahan. Kaya wag nyo na ulitin yung naganap noon na maganap muli by March. Tingnan natin. Dito, sa nakikita ko dito, baaling may kaibigan or kapatid or nakakausap mo na maaring makatulong sa'yo para malakpasan mo ang mga pinagdadaanan mo. Maaring magulang mo. Yan, kasi there's a lack. Maaring may tao na kaibigan mo na makakatulong siya sa'yo or ikaw ang tutulong sa tao na yun. No? Na para ma-resolbahan niya kanya mga problema if ever na meron. Kasi nakikita ko rin dito na there is someone, ikaw, or someone is magbibigay siya ng suporta. No, sa nakita ko. Siguro sa money, ganyan, or ikaw, maaaring magbibigay ka sa papautangan mo yung kaibigan mo, o kaya papautangin ka na kaibigan, mangungutang ka sa kaibigan mo, ganyan. Vice versa. O kaya naman, magbibigay ng suporta yung ate mo, o ikaw magbibigay ka ng suporta sa ate mo, yung mga ganon, no, sa nakita ko dito. And then also, ang sinasabi rin dito is kailangan mong magkaroon ng disiplina when it comes again to a money. Ang sinasabi dito, kaya nahandito si saving, no, ang sinasabi dito. Kailangan sa'yo is pagbabago, a revert sa buhay mo. Sa nakita ko, sa mga aspeto ng buhay mo yan, kailangan mo mag-revert. O, renewal into yourself, no? Ang sinasabi dito is you need to think to the future, magkaroon ka ng organized situation when it comes sa pagpapatakbo ng buhay. Kumbaga, mga ganun. Kasi kung kailangan mo talaga ng luck, kailangan mo si Aunt. Diba? Saving money, also, discipline. Kasi nakita ko lang sa dito is a 9 of Pentacle. Ibig sabihin ay kailangan mo talagang mag-thinking for the future. And then also, ang nakikita ko sa iyo is may makikipag-usap sa iyo, makapatid mo o mga kaibigan mo na maaring ayain ka nila lumabas. Or may mga pupuntahan kayong celebration o may mga magagat na celebration. There's a cooperation o kaya may mga joy, collaboration, or gathering ka na pupuntahan. Sa nakikita ko dito. Ganun. Pero, baka iba sa inyo hindi kayo sumama sa nakita ko. If ever na magkakaroon ng ayaan, no? Sa nakita ko dito. This is the time to cut o alisin ang mga sitwasyon na hindi nakakagood para sa'yo para dumating silak dito sa nakita ko dito. Iba sa inyo siguro may mga marireceive kayong reward o kaya like a gift, reward, or o kaya sa sahod, 'di ba? Baka magkaroon ka ng pero hindi ko nakikita kasi. O kaya may magbigay sa iyo ng ng pera, ganun o may magbayad ng utang, yun nakikita ko dito. Pero tandaan mo, if you want talak, kailangan mo ng disiplina.
Baka naman iba sa inyo maging lucky kayo kasi we have the luck, the jackpot. No? Kasi pero pag pinagtabi-tabi ko itong mga barahan na to, kung gusto mo talaga ng luck, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Pero kung ito lang card na to ang babasahin ko, there's a jackpot, may fortune, o may mga gaganap na mangyari sa yung good things. By the third week. Kumbaga may parating na mga sapat na pera or sapat na situation or handin yung if you give an effort and hard work sa isang sitwasyon mo, magkakaroon ka ng success. Kumbaga magkakaroon ng luck. Ganyan. Abundance or there's a reward. Yan, may mga reward. Hindi man ganun siya kalaki yung reward na yun, pero may marireceive kang luck or reward. Halimbawa, tumaya ka sa loto, tumama is 3 number. At least meron pa ring panalo, di ba? O kaya nag-ano ka, kung ano man yan, ganun. Hindi man ganun kalaki, pero may matatanggap kang reward. O halimbawa, nag-exam ka, hindi man siya 100% perfect, pasado ka, kahit pa paano, mga ganun. O kaya, yung kapatid mo, kung sino man yun, 4th week, ni Cancer. Ay. Sandali lang. Magkakaroon ka ng idea, ha? You have an idea to think. By the 4th week. Ay, the devil, oh. Sige mo. Diba? Dito, by the 3rd week, 4th week, by the 4th week, ang nakikita ko sa iyo is, may mga sitwasyon na uncontrol. Magyayari at mangyayari ang situation, no? May mga idea ka na gusto mo i-move forward sa nakikita ko dito, pero hindi mo siya ma-move forward. May mga gusto kang ma-achieve o gusto mo ma-fulfill na maaring mag-fail ito sa nakita ko dito, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng failure, pagsisisi, regret, isolation, disappointment sa iba, or magkakaroon ng mga situation na malalack of direction ka, kahit may mga naiisip ka na idea to pursue sa nakita ko dito. At yung iba dito is, I hope walang mangyaring conflict or maaring magugulo yung isip mo, no? Ganyan. O kaya maaring kung may mangyari man conflict, malaki man o maliit yan, ma-disappoint ka talaga doon sa sitwasyon at magkaroon ka ng sadness o lonely feelings, no? Sa nakikita ko dito. Yun. May mga sitwasyon ako dito na maaring hinihintay mo na magkaroon ng pagsasaayos o magkakaroon ng panimulang muli. Pero, yung bagay na yun, nakikita kong mag-failed siya. Kumbaga, mai-stuck ka dun sa bagay na yun o sitwasyon na yun. Kaya ngayon pa lang, para hindi to mangyari ito, is you need to think maigi, no? Sa nakikita ko dito. Iyon. Kasi may mga disappointment happen. O may mga sitwasyon na needing ng pagsasaayos. May mga sitwasyon na mawawalan ka ng, ikaw or someone is mawawalan ng interest to fixing. Ganyan. O pagsasaayos. Makakaramdam ka ng katamaran sa iba sa inyo or may mga struggle ako nakita or magkakaroon ka ng pakikibaka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Dito. Maaring ito is related to a love life. Love life. Ganyan. O kaya, andin yung mga gusto mong ma-fulfill o ma-achieve in your life na maaring hindi siya agad mangyari kasi may stuck muna siya for a while or mag-i-stop or andin yung sitwasyon na magkakaroon ng distraction to fulfill yung sitwasyon na yun. Halimbawa, example lang. I have an idea na gusto kong pumunta sa magbakasyon. Halimbawa lang gusto kong magbakasyon. Pero, February pa lang,
Ang dami na nangyari sa akin. Hindi ako nakapag-save ng money. Pero may nag-aya sa akin na mag-travel kami. Pero in February pa lang, hindi ko na na-save ng money ko. Kaya nagkaroon ako ng problema dito pa the first, second, third. Hindi mo fulfill yun. Kasi hindi ka nag-prepare. Diba? Yung mga ganong sitwasyon. May mga idea ka na i-pursue na hindi mo siya ma-achieve o hindi mo siya ma-fulfill. Ganun. Kaya this time pa lang, is may 1 week pa tayo by the February. Kung ano man yung sitwasyon na yun, na maganap ang mangyari dito, we need to prepare. Sa nakita ko dito. Something lost. Ako nakikita dito. Basta may mga pagsisisihan ka daw or may mga lungkot sa iba. Sa iba is mga lack of direction, may tao na magkakaroon ng puot o galit. Ako nakikita dito. Yeah, may mga situation na biglang titigil or may stagnant ka. Ganyan. Or may mga delay or cancel sa iba. Sana walang ma-frustrate. Ganyan nakita ko dito. Yun. Trust to intuition ha. Kailangan magkaroon ka ng progressing and advantage when it comes to an idea. Sa nakita ko ito, no? Arigatou namaste, God bless.